Everybody! Salamat po sa inyong panonood. Ngayon po, magandang gabi! May ibang pa? Baka po yung ating may mga bisita tayong taga-media o kahit sino sa mga manonood. Kung meron po kayong gustong itanong, i-comment, ay welcome na welcome po. Yan, rank tayo. Bago po rin siguro namin simulan yung talk ba na magaganap, inaanyayahan po namin kayong lahat na anyayahan ang inyong mga kaibigan, kamag-anak, kahit ang inyong mga kaaway upang, kasi di ba, para mapanood ang tula na ito, baka mamulat po ang kanilang isipan at hindi na kayo mag-away ulit. At pag-display, we believe na ito po ay mainam na mapanood ng ating mga kabataan. Ngayon pong taon ito ang 150th birth anniversary ni Gregoria de Jesus. So, sinadya po namin inaos ito ngayon at saka sa buwan ng Pebrero kasi araw ng mga puso. At ang ating pong paksa ay pag-ibig sa bayan. Maraming mga events and factors na aming sinaalang-alang. Salamat po sa inyong pagdalo sa gabing ito at pinaasahan namin na ang mga susunod pang pagtatanghal ay tatangkiligin ng ating mga kababayan sa pamamagitan po ng inyong tulong. So kung meron pong komentaryo or tanong, welcome po kami sagutin ng mga iyon. Ang hindi ninyo pag-ibig Nangangahulugan ng inyong pagsang-ayon. Meron daw po tanong doon yung isang batikang direktor po ng dokumentaryo. Hello. Ito po isa pong mic. Si J.L. Burgos po, ang direktor ng Hindi ako nagsasalita sa mga ganito, no? Pero sa pagkakataon ko ay sasamantalain ko. Gusto ko lang magbigay pugay sa lahat. Yung pagsama ng noon at ngayon at naligwahe ay tingin ko nakatagos sa hindi lang sa mga katulad ko, aktivista at kaedad ko. Ay mas bata na yung pag-merge ng dalawang panahon ay laking tulong niya sa audience para maintindihan yung nais sabihin. Pero ang mas maganda pa, yung nais niyang sabihin. Taas ka mo sa inyo lahat. Mabuhay. Ganda! Ako po lang yung production manager. Si Cindy ang aming music. Dito rin, ang aming sound designer. Si Kami pong makeup artist, si Oliver na dyan, si Ding ang aming pong photographer. Ang set designer po namin ay si Ginoong Om David na wala rito. Si Sir Boyd yata may tatanong. Sumasang-ayon na siya. Si Miss Astarte. Of course, si Mama Astarte ang aming my coach and movement director. Lumalalim po ang gabi. Baka gusto nyo magsalita o magtanong. Sa cast natin, meron ba gusto magsalita? Si Ma'am Cha. Medyo halata po pero dito ako lumaki sa UP. Nabutan ko ang 5 centavos na pamasahe sa ikot. Ang mga pinsan ko mas matatanda, sila ang mga aktivistang totoo noon. Yang buong hanay ng Katipunan Road na yan, mas matangkad pa sa tao ang mga talahib. Dumping ground yan ng mga bangkay na pinapapatay ni Marcos. Kaya
although masyado pa akong bata that time, aware ako. Kaya lang masyado pa akong bata. Sa panahon na yun ng Netflix, Max, Disney Channel, ang mga ganitong performances ay ginto. Wala nito kahit saan. Dito lang sa atin. Kaya sana, ma-promote ninyo para maiba naman yung mas profound ang matututunan ng mga tao sa napapanood. Salamat po. Ilan taon ka na bang makeup artist sa film industry? Matagal na. A little over 20 years. I'm not really a makeup artist. I'm a face and body painter. Ako pa yung mga gumagawa ng mga kontrabida sa mga fantasy area, yung mga katulad ng mga Ravenna, Mulawi, yung Joaquin Bordado, mga tatuloy na buhay. So siya po ang kinuha namin para mag-makeup. Kaya sabi namin sa kanya, arte na rin siya. So yung opening natin, nandun siya talaga. Meron pa po bang nais magsalita, magtanong, magkomento? So, si Ginoong Eshe. Eshe! Congratulations po, sobrang galing. Yung tanong ko magagaling dun sa dula. Yun yung pinakamatamis na revolusyon na narinig ko. Galing kay Andres. Yung unang sinabi niya. Pero ano yung desisyon kung bakit natin ginagamit ang revolusyon at hindi ibang sikat? When I first wrote a play on the Philippine Revolution, ang ginamit ko ay ibang sikat. Pero napansin kong mas magiging attuned to the call of the times kung ang gamitin ay revolusyon. Because pareho naman ang kahulugan ng dalawang salita. So this is the first time na ginamit ko sa isang period film, especially Spanish era na revolusyon. Congratulations po. The play was successful po. Edward pala. Yung play is successful. Nagawa po natin i-tone down yung isang mabigat na issue. So, what I'm thinking right now, nagkaroon tayo ng successful play. How do we plan on showcasing this play sa mas malaki pang mga audience? Kasi naniniwala akong dapat makita pa doon ng mas marami. At feeling ko, isang dahilan kung bakit tinone down yung ganong klaseng play yung ganong klaseng topic is para maging accessible siya sa mas marami. Gusto ko lang maano kung ano yung thoughts about it. Yun lang. Nanggaling na rin, no? Doon siguro sa loob ng dula yung isa doon sa pwedeng isagot doon sa tanong. Yung sinasabi nga ni Remigio na sabi ni Che Guevara na ang isang motivasyon ng isang revolusyonaryo ay hindi naman talaga ang karahasan or violence o dumaraan sa ganung proseso dahil nga sa pagkakaroon ng struggle, no? Pero liban doon ay yung mas malalim na pag-ibig, di ba? Pag-ibig o yung mga bagay na pinahalagahan natin, whether bayan, kamag-anak, or sinisintang piro, katulad ni Moriam at Andres, no? Doon siya umuugat, doon na napulot dulo niya. Doon sa pangalawang tanong at kung paano itong ipapalaganap, isang estratehiya nga na ginawa ay yung itone down siya para masakyan ang mas maraming manonood at umakma na rin sa henerasyon ng mga kabataan natin sa kasalukuyan. Sa tingin ko naman, hanggang ngayon naman ay kahit na technology age talagang nandun pa rin yung pag-ibig. Maaari lang sigurong pinapakita lamang sa ibang pamamaraan, pero siguro may pag-ibig. Kailangan lang natin siguro tingnan sa sarili natin kung ano ba talaga yung tunay na mahalaga at tunay na dapat natin pinagtutuunan ng pansin.
Yung pangatlo na punto tungkol kumari doon sa kung paano ito aabot pa sa mas palawak na manonood. Mahusay na ito yung unang audience namin. Kayong grupo na ito, no? Para sa aming preview. Ang katotohanan ay bukas pa talaga bubusan. Sana paano sila nagpatrabaho. Ganun po. Ano po kaya yung yung age bracket? Tsaka yung pag-address po nung po nalaman na yung ngayon ko lang po kasi nalaman kasi dati may mga pinapanood ng documentary tungkol sa pagmamahal nila or yung tsaka bonus. So, okay. Ano siya? By the way, ako pala si Brian Arda. Siyang aming associate director. Ako po yung associate director ng Tula. Ngayon, bakit siya yung direction na ginawa? Kasi we wanted to humanize yung mga heroes natin. Kagaya nga nung nabanggit ng aming sa designer, no? At yun din naman yung konsepto talaga. Nilalagay natin ang ating mga bayani sa pedestal. Na parang pagka kunwari pinag-uusapan natin sila ay ang layo sa atin, na parang sila ay mga superheroes na hindi natin ma-reach. Pero sa katunayan, sa tunay na buhay, pag naglalakad ka sa Bilcoa, mayroong bayani dyan na hindi mo lang kilala, pero meron siyang natatanging ginagawa para sa bayan. Sa inyo, dito, sa mga nauupo dyan, mayroong bayani na nandyan, may estudyante dyan, na aktivista, na naninindigan para, di ba, yung karapatan sa safe space dito sa universidad ay aming maitaguyod. So yun yung gusto namin itangkilik at itaguyod dito, na sila, alam na natin revolusyonaryo, alam natin na marugdog, masigasig, mahirap, panay, kaguluhan, ligalig yung sinuong nilang landas, diba, para sa ating bayan. At alam nga natin, the rest is history, how Andres Bonifacio's life ended, diba? Gusto natin ipakita na normal silang tao, diba? Ang pagiging dakila ay maaaring magsimula sa maliit na bagay, sa pag-ibig. Maaaring magsimula sa ito. Pero Walang mali inacknowledge sa ba naman? pag-ibig, pare. Hindi naman. February kasi. Yun lang naman siguro yun. Isa doon sa mga direction na gusto niyang tahakin. Gusto natin makarelate yung mga ordinaryong estudyante natin sa buhay ng dalawang dakilang tao na tinitingala natin sa ating bayan. Yun. Para manatili at mapagpatuloy yung kadakilaan, siguro. Magpalayang gabi po, ako po si RS mula sa We the Future. Maraming salamat po sa isang magandang tula. We the Future. We the Future. Ang tanong ko lang po ay, ano po yung naging thought process nyo para ikwento siya mula sa persona ni Herminia? Renia. At si Renia ba ay naging kasapi rin ng Katipunan? Yes, well, si Renia ay historical figure. Ginamit ko siyang, I don't want to say device, ginamit ko siyang pamamaraan para mapagtagli-tagli yung mga pangyayari. Kung mapansin ninyo, hindi linear yung development ng narrative. May flash forward, may flashback. Sa pamamagitan ni Renia, naging tight yung storytelling. Otherwise, kung wala si Renia as the storyteller, talagang mahihirapan ako na buuin yung buong istorya mula sa pag-iibigan hanggang doon sa nagpunit sila ng sedula, yung mga pangyayari. Kaya yung letter ni Oriang, yung talagang letter ni Oriang na nasa mga archives. Ako si Gregoria de Jesus, dalagang Tagalog, menor de edad. Well, I made it a point to somehow not overlook the fact na yun yung isang dahilan ng pagtutol ng mga magulang doon sa kanilang marriage. But totoo namang nangyari na in spite of that, ay nagkatuluyan sila at naging mag-asawa. Wala po akong tanong kasi words of affirmation lang po ito na. So, suporta
magagawa naman. So, the best that we are able to plan out, at least dito, in-extend namin yung running. Kasi one weekend lang yung huli namin play. But instead of limiting ourselves to a one weekend run, inisip namin 3 weekends. Hopefully, yung by word of mouth ay lumaganap. At kami ay may mga kinakausap na mga donors para magbigay ng certain amount to subsidize yung gastos. Well, magastos po kasi talagang gumawa ng dula, especially kung ganito ang venue. Pag ganito ang venue kasi meron kang nire-raise na expectation eh. At magastos. Kahit na marami kami nakuhang libre, well, I have to thank the Dean of the College of Arts and Letters. Venue grant, libre itong paggamit namin ng theater nito. Otherwise, napakahirap. So, yun, kung talagang malakas ang suporta sa pamamagitan ninyo, na the play is good enough para dalhin sa iba, palagay ko, mangyayari. That happened to us noon sa Pagsambang Bayan, the musical. We did that in 2017. Wala kaming idea na maililibot namin. Pero by word of mouth, lumaganap na maganda siya. So yung mismo mga taga Holy Angel University sa Pampanga, may mga lumapit sa amin, pwede bang dalhin sa aming mga theater. Kaya nakarating kami ng Cavite, nakarating kami ng Los Baños, nakarating kami ng Pampanga. Sana ganun ang mangyari dito sa pamamagitan ninyo. Lalo na kayo, na kasama namin sa media, kung magagawa natin yun, palagay ko, mangyayari at mangyayari. Ay din po ng usapin sa pagpapalaganap kung paano mas marami pa makakapanood. Siguro sa kasalukuyan, dito muna yung venue na nakikita natin para puntahan ng ating pong mga kaibigan at komunidad para panoorin ito. Pero sa iba pang mga plano, maaari po kayo makipag-ugnayan sa aming pong marketing team at sa aming pong production manager para po sa mga plano po ng Sige po ang aming po partner po sa aming asa na si Sige?